Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang ating Ebanghelyo sa araw ng Biyernes sa Pilipinas, Marso 18, 2022. At sa panimula po ay manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko, gabayan mo po kami sa mga sandaling ito sa aming pagninilay sa iyong mga salita. Naway ang mga nilalaman ng iyong mga salita ay aming maisabuhay. Ipadala mo po sa amin ang banal na Espiritu para gumabay po sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. At ngayon po, babasahin na po natin ang ating Ebanghelyo o ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 33 hanggang 43, 45 hanggang 46. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binubog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kalihulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila ay nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya ay sinunggaban nila, nalabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote, ang mga Parisiyo, ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakwin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Maraming salamat po at nandito naman po ngayon ay unahin ko po yung pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez, at ito po ang kanyang refleksyon o pagninilay sa ating Banghelo sa madaling araw na ito or sa araw na ito, Biyernes sa Pilipinas. Ito po, babasahin na po natin. Biyernes na ikalawang linggo ng Kwaresma, Mateo 21, 33 hanggang 43 at 45 hanggang 46. Ngayon si Jesus ay nagsasabi sa atin ng isa pang talinghaga. Ang talinghagang ito ay tungkol sa may-ari ng lupa at sa kanyang ubasan. Ang may-ari ng lupa ay nagtanim ng ubasan at pagkatapos ay nagtayo siya ng isang pader upang protektahan ito mula sa mga hayop. Naghuhukay din siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng tore. Matapos niyang makumplito ang lahat ng ito, pinaupahan niya ang kanyang ari-arian at mga pananim sa ilan sa mga lokal na magsasaka. Sila ang may pananagutan sa pag-aalaga sa ubasan at sa kanyang tahanan. Pagkatapos ay umalis ang may-ari at nawala ng ilang buwan. Nang malapit na ang panahon ng pag-aani ng mga ubas, ang may-ari ng lupa ay nagpadala ng ilan sa kanyang mga katulong upang pumunta at kunin ang kanyang bahagi ng ani mula sa kanyang mga nangungupahan. Gayunpaman, nang dumating ang mga tagapaglingkod, kinuha sila ng mga nangungupahan, binugbog ang isang alipin, pinatay ang isa pa at pagkatapos ay binato ang isa pang matong alipin. Nang matanggap ng may-ari ng lupa ang balitang ito, siya ay nagalit at nalungkot. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpasya siyang magpadala ng isa pang retinyo ng mga katulong upang makitungo sa kanyang mga nangungupahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay naisip niyang makatuwirang magpadala ng doble sa dami ng mga katulong. Gayunpaman, ang mga resulta ay pareho. Lahat ng mga alipin ito ay pinatay din. Nang matanggap ng may-ari ang balitang ito, sa wakas ay napasya siyang ipadala ang kanyang sariling anak. Tiyak na igagalang nila ang kanyang anak. Gayunpaman, na makita ng mga nangungupahan ang pagdating ng anak ng may-ari ng lupa, napasyahan nilang ito na ang kanilang magandang pagkakataon. Kung pinatay nila ang anak ng may-ari, maaari nilang sakupin ang kanyang mana, at yun ang ginawa nila. Habang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagapagkinig ang talinghaga ito, alam niya na ang senaryo na ito ay gaganapin sa kanya. Habang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagapagkinig ang talinghagang ito, alam niya na ang senaryo na ito ay gaganapin sa kanyang sariling buhay. Napagtanto niya na ang mga Parisiyo ay nagbabalak laban sa kanya, at malamang sila ay nagbabalak ng napatayin siya. Ang talinghagang ito ay isang foreshadowing ng kung ano ang darating. Nagulat ba ang mga Parisiyo sa mga tanong ni Jesus? Nagulat ba sila na hinaharap sila ni Jesus gaya ng ginawa niya? Kung tayo ang nasa kalagayan ni Jesus, magkaroon ba tayo ng lakas ng loob at pagtitiwala na magpatuloy sa kanyang paglalakbay? Linaw ng Ebanghilyong ito na alam ni Jesus na siya ay papatayin, ngunit nanatili siyang tapat sa kanyang tawag. Nagpatuloy siya sa pangangaral at pagtuturo. Sa araw na ito, naway kumuha tayo ng lakas mula kay Jesus upang maging tapat sa ating panawagan. Ano man iyon, si Jesus ay lalakad kasama natin, gagabay sa atin at palakasin tayo
naway lumakad tayo kasama ni Jesus ngayon at araw-araw. So mga kapatid, ito po ang refleksyon ng ating kapatid na si Sis Florencia Valdez. So sa araw na ito mga kapatid ay Biyernes sa Pilipinas at tama-tama ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapahiwatig ng sa ating lahat kung ano ba talaga ang purpose ng ating Ama sa Langit na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa. But sa nabasa na natin, so ito po ang talinghaga na ito ay nagpapatungkol sa ating Panginoon na siya po ay papatayin dahil marami ang nasagasaan. O dito ang sinasabi na ang panulukang bato ay ang batong tranquil na mga tagapagtayo ng bahay ang siya naging batong panulukan. So dito masasabi natin na ngayong panahon ng Kwaresma, itong mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng panahon para tayo ay magmuni-muni, magnilay-nilay sa mga nagawa nating mga kasalanan or kung anumang bagay na hindi kaaya-aya. So ito po ay nag-aanyaya sa atin para tayo ay magkaroon ng pagbabago. At itong ebanghelyo natin ay ihahambing din natin ito sa darating na halalan sa ating bansa. Kung naalala ng marami, tuwing may halalan sa ating bansa, hindi maikailan na marami ang nagpapatayan dahil lang sa posisyon. So ang posisyon na ito ay hindi na posisyon para maglingkod, kundi ito po ay isang posisyon ng pansarili, hangarin. The prestige, the honor, the wealth, and the power, yun po ang tunay na pakay ng kung sino man ang tumatakbo ngayon. Siguro bihira lang natin makikita na ang mga kandidatong ito ay may magandang hangarin para sa karamihan. But ganoon pa man, kung ano man ang nasa isip nila, magdasal natin na naway baguhin ng ating Panginoon ang kanilang mga damdamin, kanilang mga isipan para sa totoong adhikain kung bakit ang isang tao ay tumatakbo sa isang posisyon. Naway na sila po ay magabayan. The Holy Spirit will come upon them para sila po ay magkaroon ng pusong mahabagin para sa mga karamihang nangangailangan ng mga Pilipino na nangangailangan ng totoong paglilingkod. Naway na ang eleksyon na ito sa ating bansa ay sa muli po ay hindi hahantong sa isang patayan para lang makuha ang posisyon.
dinadalangin po natin na ang ating mga kandidato ay makapag-isip ng mabuti. Hindi kagaya ng dito sa parabola na ito, yung talinghaga na sinasabi ng ating Panginoon, na hindi kagaya na ang mga alipin na pinadala sa kanyang ubasan ay pinapatay ng mga nangungupahan, at nung sinugo na ng may-ari ang kanyang kaisa-isang anak ay pinatay rin nila. So dito sa ating ebanghelyo, napakaliwanag dito na ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na huwag tayong masyadong gahaman sa kung anumang makamundong bagay. Huwag na tayo magnais ng kung anong masama na naisip para makuha lang natin ang isang bagay na gusto natin. So naway ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay makapagbigay ng inspirasyon o liwanag sa karamihan para makapag-isip ng maganda, hindi lang sa sarili kundi sa kapwa. Ating Panginoon na siya po ang ating lakas ay nandyan palagi para sa atin. So huwag tayong gumaya sa mga taong hindi maganda ang binabalak o iniisip para lang maangkin ang isang bagay. So sana'y makuntinto tayo kung anong meron tayo, kung ano man yung grasya na binibigay sa atin ng ating Panginoon, ay dapat makuntinto tayo. Huwag na tayong humangad pa ng kung anong mas maganda pa kung hindi para sa atin. Humahangad tayo ng isang bagay na mapasa atin, but kung gagawa rin tayo ng masama para lang makuha ang isang bagay, ay hindi po ito kaaya-aya sa ating Panginoon. So naway ating mga politicians ay makapag-isip ng mabuti at maganda para sa bansang Pilipinas. Ang kapayapaan at ang totoong paglilingkod ay maitanim sa kanila mga puso't isipan. So naway ang Panginoon ay gagabay po sa ating lahat para sa araw-araw nating pamumuhay. Huwag po kalimutan, strengthen your faith and trust in God, at kumapit po tayo sa patalim ang kanyang salita. So yun lang po, at maraming salamat. Maraming salamat po at Sister Hina. Ito po yung pinadala ni Sister Hina ng kanyang reflection sa araw na ito, at atin na pong babasahin. Ang talinghaga ng mga nangungupahan na isang nakagigimbal na pag-aatake para sa mga Hudyo na itinuturing ang kanilang sarili bilang mga likas na tagapagmana ng kaharian. Ang mga katiwala ng nilikha ng Diyos, matindi ang pag-aatake ni Jesus sa kanilang kasiyahan sa reliyon, at inihayag ang kabiguan kung ang kanilang pangangasiwa at ang pagtataksil sa kanilang tiwala. Ang pangangasiwa ay ganap na kaloob ng Diyos. Ang mga pinagkatiwalaan nito ay hindi maaring gumawa ng anumang uri ng pagbaluktot sa anumang paraan. Ang isang Kristiyano ay tinatawag na maging isang natatanging halimbawa ng kaloob ng pangangasiwa.
Kailangan niyang ipakita ito sa bawat lakad ng kanyang buhay. Kung nabigo tayo sa ating pananagutan, narito ang isa pang panawagan na ayusin ang ating mga paraan upang labanan ang nakakamatay na pagkabulok ng pakiramdam ng pangasiwa at responsibilidad, at sa gayon ay makamit ang tiwala at pagtitiwala ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat para sa kanyang bayan, ngunit nabigo sila sa kanilang mga tungkulin sa kanya. Ang masama pa, tinanggihan, inusig at pinatay pa nila ang mga mensaherong pinadala ng Diyos paminsan-minsan. Sa wakas ay nagpaplano silang patayin Kapanginoon, ang bugtong na anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Ang kwento ng bayan ng Diyos ay umuulit din sa aking personal na buhay. May mga pagkakataong hindi ko ginagampanan ang mga responsibilidad na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Sa kabila ng pagmamahal at pag-aalaga ng Ama na pinalibutan niya ako, ay nabigo ko siya. Maraming bisis pa nga akong nagrebelde sa kanyang kalooban. Ama, magbubunga ang iyong ubasan kahit na nabigo ang mga una mong pinagkatiwalaan. Salamat Panginoon, ako rin ay kabilang sa iyong bagong bayan na iyong pinagkatiwala sa iyong ubasan ngayon. So yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Sister Hina ng Sweden. Maraming salamat po Sister Hina sa iyong napakagandang refleksyon. Maraming salamat at God bless po sa iyo dyan sa Sweden. At ngayon po ay tatapusin natin ang ating pagninilay sa araw na ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O Panginoon ko, marami pong salamat sa mga sandaling ito na ikaw po ay nandyan upang kami po ay gabayan at bigyan ng wisdom para sa pagninilay sa iyong mga salita. Naway ito pong iyong salita ay makapagbigay liwanag at inspirasyon sa karamihan. Gabayan po kami at ang aming mga pamilya. Pinapanalangin din po namin ang gulo between Ukraine and Russia na matapos na po ito at ang kapayapaan ay makibabaw sa rehiyon na iyon, at naway na itong pandemic na ito ay nabigyan na ng karampatang lunas na hindi na ito kumalat, hindi na ito makaapekto sa karamihan o sa sangkatauhan. Manamay sa langit, itong aming panalangin ay aming idinudulog sa pangalan na iyong anak na si Kristo, sa panalangin ng mahal na Birheng Ina naming Maria, si Joseph, lahat ng mga banal at santo sa langit. Maraming salamat po at sa Diyos po ang papuri. God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Maraming salamat po. Sa muli, God bless us all.